Dati siya ang pinakamalungkot na lalaki, ngunit nakulong kasama ang kanyang crush sa isang post-apocalyptic na mundo. Si Morrow ay isang kasuklam-suklam na lalaki sa post-apocalyptic Japan, na parang isang tol-unan na mayroon siyang babaeng bodyguard para protektahan siya na nagngangalang Kiroko, na tumangging matulog sa kanya kahit na siya ay isa sa mga huling lalaki sa paligid. Sila ay nasa isang misyon upang galugarin ang mga walang laman na kalye ng dating Japan, upang maghanap ng isang lugar na tinatawag na Heaven. Isang araw ay pumasok sila sa isang abandonadong bahay na lumalabas na sobrang magulo at puno ng mga gamit. Pinapunta ni Morrow si Kiroko sa kasinang nababagay sa kanya, at pinaghandaan siya ng pagkain. Nagpasya siyang gamitin ang mga damong tumutubo sa labas upang gumawa ng ilang makakain, ngunit sobrang wala itong lasa at iniluwa nila ang pagkain. Gayunpaman, pinipilit niyang tapusin ang pagkain dahil sobrang nagugutom siya. Nang maglaon ng gabing iyon ay nagpasya silang manatili sa bahay, nang mapansin ni Morrow na nakatitig ito sa larawan ng dalawang lalaki na mas pogi sa kanya, na labis siyang nagseselos. Kinumbinsi siya ni Kiroko na ang isa sa kanila ay hinahanap niya at ang isa ay kaibigan lang, na parang bagay na sinabi ng ex ko noong iniwan niya ako. Kinabukasan, nagpasya ang dalawa na sundan ang mga riles ng tren upang maghanap ng ibang tao, at makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang misteryosong destinasyon. Sila ay hindi inaasahang tinambangan ng isang grupo ng mga matatandang lalaki, na sobrang nagagalak dahil sa pananabik matapos makita ang dalawang babae pagkatapos ng mahabang panahon. Ipinahayag ni Morrow na siya ay isang lalaki, ngunit ang mga matatandang lalaki ay walang pakialam kaya't sila ay magsasanay sa kanya para sa kanilang hinaharap na oras ng pagkakakulong. Bumunot ng baril si Kiroko at nagbanta na aatakihin sila pag may ginawa silang mali, na naging dahilan ng pag-atras ng mga lalaki, ngunit ang pinakamatanda sa grupo ay tumingin ng malapitan at napansin na ang baril ay mukhang peke. Itinago niya ang baril na nagpapaniwala sa kanila na nambobola lang siya. Sa puntong iyon ay sinigawan niya si Morrow na tumakbo. Agad niyang sinimulan ang pag-akyat sa mataas na bakod, na nag-udyok sa mga lalaki na tumakbo patungo sa kanila gamit ang kanilang mga armas. Ang unang lalaki ay iniugoy ang kanyang crowbar sa ulo ni Morrow, ngunit naiwasan niya ito sa huling segundo at sinipa siya sa tiyan. Hinawakan niya ang braso ng lalaki, at sinipa ang kanyang katawan bago umakyat sa bakod at muling ilunsad ang sarili sa crowbar dude. Sa sandaling iyon, pinaputok ni Kiroko ang kanyang baril sa isang poste ng telepono na agad na natunaw sa punto ng pagtama at nahulog sa tabi mismo ng iba pang mga lalaki. Itinutok niya ang baril sa kanila, at nagbanta na gagawin silang Korean barbecue maliban kung sasabihin nila sa kanya ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa isang lugar na tinatawag na Heaven. Dinala nila ang dalawa sa kanilang kanlungan na dating isang ospital. Nakahinga si Kiroko nang makahanap ng generator doon, at hiniling sa kanila na hayaan siyang gamitin ito para mag-charge ng baterya. Tumanggi sila sa una ngunit mabilis na sumang-ayon sa tutok ng baril. Mukhang walang nakarinig tungkol sa Heaven, hanggang sa lumabas ang may helmet na dude na may kasamang mapa na nagsasabing may alam siyang lugar na tinatawag na Tomato Heaven. Kapag na-charge na ang baterya, pinasalamatan ni Morrow at Kiroko ang mga lalaki, at ibinunyag na ang baterya ay para sa baril na naging sanhi ng pagkagalit ng mga lalaki na sila ay nalinlang upang tulungan sila. Sa ibang lugar, sa isang hindi kilalang lugar, isang babae na nagngangalang Tokyo ang pumasok sa paaralan kung saan siya ay nagulat sa isang sorpresang pagsusulit sa matematika. Nagpanik siya dahil hindi siya nag-aral, at ang guro sa pagkakataong ito ay isang robot kaya hindi niya makuha ang kanyang magagandang marka sa paraang karaniwan niyang ginagawa. Habang nagdududol siya sa mga tanong, napansin niyang may glitch sa screen at may dagdag na tanong na lumalabas sa harap niya na nagsasabing, "Gusto mo bang lumampas sa labas?" Pagkatapos ng pagsusulit, pumunta siya sa kaibigan niyang si Mimihimi para sabihin sa kanya ang kakaibang pangyayari. Si Mimihimi, na isang tagahanga ng Attack on Titan, ay dinala siya sa mga dingding na nakapalibot sa kanilang nakapaloob na paaralan, at sinabi na siya ay palaging naniniwala na mayroong isang buong mundo sa labas ng mga pader. Inaangkin niya na kapag naiisip niyang tuklasin ang Beyond, nakikita niya ang dalawang tao na tumulong sa kanya, na ang isa ay kamukha ni Tokyo. Kalaunan ng gabing iyon, namamasyal si Tokyo sa labas dahil nahihirapan siyang matulog sa napakaraming iniisip na umiikot sa kanyang isipan. Hinanap siya ng direktor ng paaralan at tinanong siya kung ano ang mali, na tinanong ni Tokyo kung may mundo sa labas ng paaralan.
Alam na malalaman niya ito sa lalong madaling panahon, at ipinahayag ng direktor na mayroong isang mundo na puno ng mga horror sa labas na tinatawag nilang impyerno. Samantala, tinahak ni Morrow at Kiroko ang kanilang daan sa kanayunan patungo sa Tomato Heaven, ngunit pagod na pagod si Kiroko upang makagalaw pa ng walang pahinga. Sa kabutihang palad, nakatagpo sila ng isang inn na pinamamahalaan pa rin ng isang babae. Masaya siyang pumayag na bigyan sila ng tuluyan para sa napakakaunting pera, at isang set ng AA na baterya na napakabihira ngayon. Ipinakita sa kanya ni Kiroko ang mga larawan ng dalawang lalaki mula kanina, at tinanong kung dumating sila sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang pangalan ng isang lalaki ay Robin, at hindi niya alam ang pangalan ng nakatatandang lalaki dahil pinayagan lamang siyang tawagin itong daddy. Nakalulungkot, hindi sila nakikilala or nakita ng may-ari sa kanyang mga talaan ng bisita. Pagkatapos nito, sila ay nagpahinga at nagpapasariwa sa kapayapaan habang ang may-ari ay nagluluto sa kanila ng isang mainit na nilaga. Napansin ni Morrow ang isang kahan ng baril, at tinanong siya tungkol dito na sinagot niya na itinatago niya ito dahil may halimaw na nakatago sa lugar, at hindi sila dapat gumala sa labas kapag gabi. Pareho silang nakakuha ng atensyon at tinanong siya kung ang tinutukoy niya ay isang man-hand-eater, na mga nilalang na hindi may larawan ang mga mukha at kumakain ng mga tao. Nag-alok si Morrow na tapusin ito sa tulong ng kanilang baril, ngunit ang may-ari ay biglang tila napaka-tense at tahimik na umalis. Kinagabihan, inihain niya sa kanila ang masarap na nilagang baboy na buong pasasalamat nilang nilalamon, habang tinatanong niya sila kung saan sila nanggaling. Sinagot ni Kiroko na siya ay orihinal na taga-Tokyo, at kasama lamang niya si Morrow dahil binigyan siya ng trabaho ng kanyang amo upang maging bodyguard nito sa kanyang paglalakbay. Pagod na pagod si Morrow sa pagtanggi nito sa kanya ng walang dahilan, kaya binigyan niya siya ng silent treatment mamaya ng gabing iyon at inilalayo ang kanyang higaan sa kanya. Sinusubukan ni Kiroko na alamin kung ano ang mali, ngunit mahimbing na itong natutulog. Sa sandaling inif niya ang mga ilaw, bigla siyang nahilo at bumagsak siya sa kanyang kama. Nagising siya mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog nang makita ang maraming mata na nakatingin sa kanya sa bintana. Kinakabahan niyang inabot ang baril ngunit nawala ito sa isang iglap. Ginaisang niya si Morrow at hinayaan si Kiroko na mangunak kung saan may hinala siya na naglagay ang may-ari ng ilang gamot sa kanilang pagkain para makatulog sila. Sila ay tumakbo sa kanya sa labas ng inn kung saan siya ay may dalang rifle na nakaturo sa kadiliman. Agad niyang sinabihan ang mga ito na bumalik sa loob, ngunit sinubukan ni Morrow na kumbensihin siya na maaari nilang tapusin ang man-eater para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang flashlight ay nakakuha ng isang anino na nakazip sa kanila at dumapo sa likod ng isang sirang kotse. Matapos mawala ang pagsubaybay sa halimaw, si Morrow at si Kiroko ay tumalikod sa isa't isa at umikot gamit ang kanilang mga flashlight. Biglang may asol na liwanag ang bumungad sa kanila at muntik nang makabangga si Kiroko. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili ng kaharap ang isang higanteng kakaibang halimaw na may hugis bituin na mukha. Binato ito ni Morrow ng bar aisles para lang ito masira bago pa man ito makalapit sa halimaw, kaya napagtanto niya na mayroon itong mahahabang bahagi na parang latigo. Lumayo ito sa sinag ng flashlight at dirdiretsong tumakbo sa kanya, ngunit swerteng itinulak siya ni Kiroko sa tamang oras. Ang mga latigo sa halip ay humamped sa kotse na naging sanhi ng pagsabog nito. Habang ang halimaw ay nakarecover mula sa pagsabog, sinabi ni Morrow kay Kiroko na ang man-eater ay may 3 latigo sa bawat braso na kailangan nilang alisin para makalapit siya para tapusin ito. Habang nagtatalo sila kung sino ang mauuna dahil pareho silang natatakot, nahanap ng halimaw ang kanilang pinagtataguan. Tumakbo sila para sa kanilang buhay hanggang sa makita ni Kiroko ang isang pagliko kung saan binago nila ang kanilang direksyon na nagpapahintulot sa kanya na tumalikod at gumawa ng perpektong pag-atake gamit ang kanyang baril na sumisira sa isa sa mga braso at pakpak ng halimaw. Susunod, si Morrow ay nag-flash ng kanyang flashlight upang akitin ang halimaw, habang si Kiroko ay nagtatago sa likod ng isang truck upang palihim na muling umatake dito habang ito ay dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Itinutok niya ang kanyang baril dito, ngunit nang matamaan na niya ang gatilyo ay hinawakan siya ng may-ari dahilan upang siya ay hindi matamaan. Mabilis siyang naghanda ng isa pang putok ngunit nabigong pumutok ang baril. Tumakbo ang may-ari sa halimaw na parang pinoprotektahan ito, at sinigawan silang tumigil dahil ang halimaw ay kanyang anak. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak ay kinain ng halimaw ngunit pagkatapos nito ay kinuha niya ang katawan nito.
Sinubukan ni Kiroko na alisin siya mula sa kanya, ngunit iginiit ng may-ari na pinoprotektahan siya ng halimaw at nailigtas pa siya noong siya ay inatake noong nakaraan. Sa gulat ni Morrow, nagpa siya si Kiroko na maniwala sa kanya at pinapanood nila ito habang marahan niyang hinawakan ang mukha ng halimaw. Sa ilang sandali, mukhang nagkakaintindihan sila ngunit biglang pinakawalan ng halimaw ang mga letigo nito at agad siyang hiniwa. Kalmadong itinuro ni Kiroko na ang halimaw ay maaari lamang i-swing ang kanyang mga letigo sa isang direksyon, kaya mayroong isang pause sa pagitan ng mga pag-atake nito. Si Morrow ay nabalisa sa kung paano siya hindi nag-abala na makita ang isang tao na kinakain, ngunit tumahimik pagkatapos makita ang isang luhang palm attack sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito na parang isang alpha male at sinabi sa kanya na tatapusin niya ito ngayon. Dahan-dahan niya itong nilapitan hanggang sa matapos ng halimaw ang hapunan nito, at inihampas ang letigo nito sa kanya. Pagkatapos nito, humakbang si Morrow patungo dito na nagtitiming ng kanyang pag-iwas sa pagitan ng mga pag-atake nito. Hinawakan niya ang isang paa nito at idiniin ang kanyang palad sa laman nito, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang espesyal na kapangyarihan sa pagsalakay sa loob ng man-eater, at pagdurog sa mahahalagang bahagi nito na tinatawag na core na agad na pinapaslang ito. Kinabukasan, siya at si Kiroko ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Tomato Heaven, na nakarating sa isang lungsod na lubusang binaha ng ilang daang talampakan ng tubig sa panahon ng malaking sakuna. Gumagamit sila ng bolsa upang magsagwan patungo sa kanilang destinasyon na nasa kabila lamang ng tubig. Nang makarating sila sa kabilang panig, nakakita sila ng isang higanteng bukid ng mga pananim, ngunit hindi pa rin malinaw kung ito ba ang heaven na hinahanap nila. Ipinaliwanag ni Morrow na ang kanyang misyon ay maghanap ng kamukha niya sa heaven, at turukan sila ng gamot na ibinigay sa kanya dahil makakatulong ito sa lahat ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Di nagtagal, sila ay binati ng mga palakaibigang lokal sa lugar na nag-imbita sa kanila na makipagkita sa pinuno na nagngangalang Locke. Siya at ang kanyang asawa ay nagbibigay ng tipikal na pagbati sa mga bisita, na nagpapaliwanag sa kanilang lupain bilang isang kanlungan para sa mga taong gustong mamuhay ng simpleng buhay pagkatapos ng apokaliptik na trahedya. Kumakain si Morrow, ngunit nananatiling alerto si Kiroko dahil parang may kakaiba sa lugar. Biglang sumigaw ang isang lalaki na nakilala niya si Kiroko, na sinasabing kamukha niya ang isang celebrity race car driver na nagngangalang Keriko. Itinanggi niya ang mga paratang ng lalaki, ngunit ipinakita niya kay Morrow ang larawan ng isang babae na kamukhang kamukha niya, maliban sa kulay ng buhok. Sinabi ng lalaki na natutuwa siyang malaman kung saan siya nagpunta, matapos niyang aksidenteng mapaslang ang kanyang kapatid sa isang karera 5 taon na ang nakakaraan. Tila nabalisa ito, kaya mabilis na binago ni Morrow ang paksa sa kakaibang logo sa isang kahon, napagtanto na ito ang parehong simbolo sa baril ni Kiroko. Tinanong nila ang lalaki kung saan nila nakuha ang kahon, ngunit sinabi niya na walang paraan upang malaman dahil nakikipagkalakalan sila sa isang grupo ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang lugar sa Tokyo. Dahil ang baril ay nakatali sa pinanggalingan ni Morrow, nagpa siya silang malaman kung ano ang ibig sabihin ng logo sa pamamagitan ng pagbabalik sa Tokyo sa susunod na delivery. Sa barko, ang pagkahilo sa dagat ay tumama kay Morrow ng husto, at sa huli ay ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Kiroko. Tinanggihan niya ito, ipinaliwanag na kahit na siya ay may katawan ng isang babae, ang kanyang isip ay sa isang lalaki at nabigla si Morrow. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang nakaraan noong sila ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Haruki, ay tumira sa isang orphanage na pinamamahalaan ng parehong matandang doktor sa larawan na dati ay tinatawag ng lahat na daddy. Siya ay isang matagumpay na electro-kart racer, habang ang kanyang kapatid ay karaniwang inalagaan ng isang mas matandang lalaki na nagngangalang Robin, na bahagi ng isang gang na nanghuhuli ng mga man-eaters. Kumakalat ang tsismis sa bahay ampunan na si Daddy, na isang doktor, ay nagsasaliksik din sa mga halimaw. 5 taon na ang nakalilipas, sumali si Haruki sa gang ni Robin para sa isang man-eater hunt kung saan naging kapaki-pakinabang siya bilang isang sidekick, ngunit naisip niya na isa siyang ganap na alpha male. Pagkatapos nito, sa isang araw ng karera, nakita niya ang isang hindi nakikitang man-eater na naglalakad sa dulo ng track. Sa pag-aalala na si Kiroko ay masagasaan ito, pinuntahan niya ito ng mag-isa gamit ang kanyang maliit na pana. Walang ginawa ang walang silbing crossbow niya kundi asarin ang halimaw, at sinimulan siya nitong kainin ng dahan-dahan.
Sa kalaunan, ang mga electrocart ay nakarating sa lugar, at si Kiroko, na nangunguna, ay agad na huminto sa karera matapos makita ang halimaw, at napagtanto lamang na kinakain nito si Haruoki. Pinaharurot niya ang kanyang cart sa mismong lugar, ngunit napadpad siya sa hangin sa impact, halos hindi nag-iiwan ng gasgas sa halimaw. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang bunutin ang natitira sa katawan ni Haruoki mula sa bibig nito, pagkatapos ay sumuko ang halimaw at umalis na kalahati na lamang ng kanyang katawan ang natitira. Tila huli na ang lahat, ngunit bumukas ang mga mata ni Haruoki nang makitang mahigpit siyang hinawakan ni Kuroko at hindi mapigil ang humihikbi. Biglang isang putok ng baril ang narinig, at naging itim ang lahat. Sa susunod na pagmulat niya ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa katawan ng kanyang kapatid sa isang ospital. Ang lahat ay nagpapasigla sa kanya sa pag-iisip na siya ay si Kiroko, at na si Haruoki ay nasawi pagkatapos ng pag-atake ng halimaw, ngunit alam niyang siya ay pinagsisinungalingan, at ang tanging tao na makapagsasabi sa kanya kung bakit kailangang masawi ang kanyang kapatid na babae, at kung bakit kailangan niyang manirahan sa kanyang katawan ay ang taong nagligtas ng kanyang buhay. Si Daddy pala ang nag-opera sa kanila, at agad na umalis nang walang imak. Nang gumaling na siya at nakalabas na ng ospital, agad siyang nagtungo sa ampunan at nakita niyang nakasara na ito. Sinabi ng mga lokal na ang isang serye ng mga pagkawala kasunod ng insidente ng halimaw ay tumama sa lugar, at si Robin ay tila pinaslang. Hindi rin mahanap si Daddy, na humantong sa pagsasara ng orphanage. Wala siyang mahanap na anumang ebidensya ng pagkasawi ni Robin, kaya naniniwala siyang nandoon pa rin siya, at ang tanging makakatulong sa kanya mula noon. Nabuhay si Haruoki bilang Kiroko, at gumawa ng kakaibang trabaho sa buong Japan sa paghahanap kina Robin at Daddy. Makalipas ang 4 na taon, nakilala niya si Maro at tinanggap ang trabaho bilang bodyguard nito. Matapos marinig ang kanyang kwento, inalok ni Maro ang kanyang suporta at tinanong siya kung okay pa rin na tawagan siyang babae, kung saan sinagot niya na kinikilala niya siya bilang dalawang pagkatao, kaya kahit anong panghalip ay ayos lang. Si Maro ay naguguluhan sa kanyang kasarian nang biglang sumigaw ang isang lalaki. Tumakbo ang dalawa patungo sa kanya, at nakita ang isang malaking isda na may pulang mata na nakasilip sa barko. Si Kiroko ay umatake gamit ang kanyang baril, ngunit sa huli ay wala itong epekto dahil ang halimaw ay may makapal na patong ng tubig upang protektahan ito. Habang ang bawat matinong tao ay nag-aalala tungkol sa pagbabarikada sa barko hanggang sa makarating sila sa isang pampang, iniisip ni Kiroko na ang pinakamagandang pagkakataon nila ay labanan ito sa loob. Nangangatuwiran siya na ang malalaking isda ay nangangailangan ng akses sa tubig upang gawin ang water suit nito, at mas madaling labanan ito sa isang malamaze na lugar tulad ng interior ng barko dahil umaatake lamang ito sa mga tuwid na linya. Hinikayat nila ni Maro ang malansang hayop na sumakay at tumakbo papasok sa barko, tinitiyak na sinusundan sila nito. Mahigpit nilang iniiwas ang isang malakas na kanya ng tubig mula sa bibig nito at dinala ito sa ibaba ng kubyerta. Mabilis silang tumama sa isang dead end, at si Maro ay desperadong sinubukang buksan ang nakalock na pinto palabas ngunit sinabi sa kanya ni Kiroko na mag-isip ng ibang gagawin. Hindi makapaniwalang tumingin si Maro sa likuran, ngunit napagtanto niya na habang papalapit sa kanila ang mga isda, lahat ng gulay na dala ng barko sa mga kahon sa ibaba ay sinisipsip ang tubig sa katawan nito, na nagpapatunay na mabuti ang mga gulay. Sa kalaunan, ang isda ay ganap na natutuyo at bumagsak na nagpapahintulot kay Maro na gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan at sirain ang core nito. Bumalik sa paaralan, nakilala ni Tokyo ang weirdo sa kanyang klase na nagngangalang Kirami, na nangako na magpapakita sa kanya ng isang lihim na lugar. Ginagawa nila ito hanggang sa hangganan ng campus sa isang partikular na lugar ng mga pader kung saan may vent sa itaas. Ginagamit ni Kirami ang kanyang pambihirang kasanayan upang umakyat sa dingding at pumasok sa vent, at ginagamit ni Tokyo ang isa sa mga futuristic na gamit upang makaakyat sa dingding. Umaasa siyang titingin sila sa locker room ng mga lalaki, ngunit sa halip, dinala siya ni Kirami sa isang kay-takot-takot na silid na puno ng mga mukhang alien na sanggol. Sinubukan niyang hawakan ang isa sa kanila, ngunit tumunog ang isang intruder na nakadetect na alarma, na naging dahilan upang tumalon si Kirami sa vent at iwanan si Tokyo. Nabalisa si Tokyo at nananatiling tahimik hanggat maaari, dahilan upang huminto ang alarm. Himala, walang sino man ang nakahuli sa kanya, kaya mabilis siyang tinulungan ni Kirami sa labasan, at nagmamadali silang bumalik sa paaralan.
Kinabukasan, binisita ni Tokyo ang kanyang kaibigang si Taraw, na nakarate dahil sa malalang sakit. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang malaking PT card para makagalaw sa kanya, ngunit naiinis siya sa kanyang ginawa at tumakbo palayo. Ang mala Daniel Padilla na lalaki sa paaralan, si Kuna, ay natagpuan siyang umiiyak at tinanong siya kung ano ang mali. Nagsisimula siyang magsalita tungkol sa kung paano naging kakaiba at masama ang kanyang mga kaklase kamakailan, kung saan sinabi niya na natural na bahagi ito ng paglaki at pagbibigay sa kanya ng pagsasalita. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi ni Tokyo na kung gusto niya ang isang tao, gugustuhin niyang siya iyon, at sinasabi ni Kuna na pareho sila ng nararamdaman. Samantala, ang pagtanggi ay tumama ng husto kay Taraw kung kaya't siya ay pumasok sa kritikal na kondisyon ng gabing iyon at humiling sa mga awtoridad na hayaan siyang makita ng pribado si Tokyo. Siya ay nagmamadali sa kanyang silid, at kapag sila ay nag-iisa, siya ay bamulong na siya ay dapat na tumakas mula sa lugar na ito dahil ito ay mapanganib. Kinabukasan, si Taraw ay idineklara na wala na, at isang libing ay ginanap para sa kanya sa plaza. Siya ang pangalawang trahedya na pagkasawi ng paaralan kasunod ng isang babae na nagngangalang Azura, naganap na huminto sa kanyang sariling buhay sa hindi malamang dahilan. Samantala, ang barko sa wakas ay nakarating sa baybayin, at pinasalamatan ng kapitan sina Maru at Kiroko sa pagkatalo sa halimaw. Tinanong nila ang mga tripulante kung nakilala nila ang logo ng ibon sa baril ni Kiroko, at sa kabutihang palad isa sa mga lalaki ay kinilala ito bilang logo ng isang bayan na pinangalanang Mitsuba, at binibigyan sila ng mga direksyon upang maabot ito. Pagdating nila sa wakas, nakita nila ang isang ganap na buwag at inabandon ng bayan na may hindi magandang pagkakagawa ng graffiti art ng isang manok. Ginagawa ni Maru ang pinakamahusay sa kanilang libreng oras sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pakete ng ilang misteryosong matamis na pagkain na pinangalanang Yane kung saan gumawa sila ng masarap na sopas. Kinabukasan, nagpapasalamat silang nakarating sa isang bayan na may mga aktwal na tao sa kanila. Pumunta si Maru sa isang arcade upang maglaro ng mga video game, at punan ang kawalan ng laman sa kanyang puso mula sa pag-alam na ang babaeng gusto niya ay talagang isang lalaki. Ang isang grupo ng mga tulisan ay nag-iisip na siya ay isang walang alam na outsider at sinusubukang guluhin siya, ngunit hindi siya umimik at diretsyong sumuntok at sinipa ang lalaki na sumusubok na sunggaban siya. Matapos ang insidente, humingi siya ng paumanhin, ngunit sinipa ng lalaki ang isa niyang ngipin, na nagbibigay sa kanya ng buong karapatang atakihin silang lahat. Nagkataon na pumasok si Kiroko sa eksena, at naghagis ng ilang sipa para sa mga lalaki, at tumakas sila. Nang maglaon, nagkaroon sila ng heart-to-heart talk kung saan sinabi ni Maru kay Kiroko ang tungkol sa kanyang pagkabata. Ipinanganak siya sa taong nangyari ang malaking sakuna, at ang mga unang alaala niya ay nasa isang bahay ampunan sa isang hindi kilalang bayan, kung saan siya nanirahan ng medyo mapayapang mga araw. Gayunpaman, noong siya ay naging 7, ang lahat ng mga bata ay nahati sa mga grupo, bawat isa ay pinamumunuan ng isang may sapat na gulang. Pagkalipas ng 3 taon, pinaslang ang kanyang pinuno sa isang turf war, at kinuha sila ng pinuno ng gang na pumaslang sa kanya at pinalaki sila bilang mga gangster. Nanatili siya sa gang hanggang sa kinuha siya ng isang babaeng nagngangalang Mikora, at tinuruan siya kung paano gamitin ang Moro Touch Power para tapusin ang mga halimaw. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Kiroko kung mayroon ding katulad na power si Mikora, ngunit sinabi niya sa kanya na siya lang ang may touch powers, kaya naman kailangan niyang pumunta sa heaven. Pagkatapos noon, pumunta si Kiroko sa palengke para magbenta ng mga librong nakita niya sa katabing kwarto. Bumalik siya na may dalang isang kawili-wiling mapa na binili niya pagkatapos ibenta ang lahat ng mga libro. Minarkahan ng nagbebenta ng mapa ang iba't ibang lugar na may marka batay sa kalidad at lasa ng tubig. Desperado silang gumamit ng anumang lead, nagpasya silang huminto sa lugar na may 100% Yelp rating, dahil tiyak na dapat may 100% water satisfaction ang heaven. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mga yabag sa gusali, na nag-aalala sa kanila na nasubaybayan sila ng gang upang gumawa ng paghihiganti. Ang nanghihimasok ay dumiretso sa kanilang apartment at kumatok sa kanilang pintuan. Nanatili silang tahimik ngunit nagpatuloy ang mga katok hanggang sa sumigaw ang isang lalaki na alam niyang nandoon sila, at dapat siyang papasukin dahil kasama nila siya sa barko. Matapos siyang papasukin, hiniling ng lalaki na bigyan siya ng proteksyon hanggang sa maabot niya ang Immortal Order, isang lugar kung saan binibigyan ng doktor ang mga tao ng immortal life.
Malaki ang hinala ni Kiroko na ang doktor ay walang iba kundi si Daddy, at tinatanong niya ang lahat ng impormasyong alam niya. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya nakakapunta roon at hindi pa niya nakita ang mukha ng doktor, ngunit narinig niya na nag-infuse ang doktor ng maliliit na bahagi ng halimaw sa mga katawan ng tao upang gawin silang makapangyarihan at immortal. Excited siyang naglabas ng isang malaking garapon mula sa kanyang bag, napagtanto na ang bahagi ng fish monster na itinago niya dito ay nasira na. Inalok siya ni Kiroko ng pera para panasan ang kanyang mga luha kapalit ng lokasyon ng Immortal Order. Lumalabas na malapit lang ang lugar mula sa 100% safe water town, kaya nagpa siya silang tingnan muna ang water hype at pagkatapos ay bisitahin ang Immortal Address Crib, na nagkataon na namarkahan sa kanilang mapa bilang kakaibang lugar. Ang mapa ay humahantong sa kanila sa isa pang wasteland, kung saan sila ay nilapitan ng isang dalaga na sabik na nag-aalok sa kanila ng matutuluyan. Tumanggi sila noong una, ngunit napansin ni Kiroko na mukhang malungkot siya, kaya pumayag siyang umupa ng 2 silid upang itago ang kanilang mga gamit habang hinahanap nila ang 100% safe water. Nang tanungin tungkol sa kung saan sila makakakuha ng ganoong malinis na tubig, hindi talaga alam ng babae kung ano ang kanilang pinag-uusapan ngunit iminumungkahi nilang tingnan ang isang pasukan sa ilalim ng lupa sa unahan kung saan madalas na kumukuha ng tubig. Kapag nahanap na nila ito, ang tubig ay hindi mukhang kasing linis gaya ng ipinangako. Nakita ni Morrow ang isang lalaki na bumagsak sa basement at nagmamadaling tumulong sa kanya, ngunit ang kanyang mga sugat ay mukhang malalim at kakilekilabot. Ang lalaki ay may kamalayan pa rin, at ginagamit niya ang kanyang huling lakas upang hilingin sa kanila na iligtas ang kanyang kaibigan mula sa halimaw na sumalakay sa kanila. Lumingalinga si Kiroko sa kanyang flashlight at nakita niya ang bangkay ng kaibigan sa tubig. Kaagad pagkatapos, napansin niya ang halimaw sa malapit, at nagsimula itong habulin sila. Tumakbo sila palabas ng basement kasama si Kiroko sa pangunguna. Tumalikod siya at naglunsad ng 2 beam sa isang malaking sementadong poste, dahilan para mahulog ito sa halimaw at pinabagsak ito. Ginagamit ni Morrow ang pagkakataon upang tapusin ito sa kanyang paghawak ngunit walang nangyari. Nakatitig sila sa pagkalito hanggang sa imulat nito ang kanyang mga mata at sinimulan silang habulin muli, na nagpaunawa sa kanila na hindi ito isang man-eater kundi isang aktwal na brown na oso, na malamang na mas nakakatakot. Nagawa nilang umakyat sa isa pang haligi upang iligtas ang kanilang sarili, ngunit pinapanood pa rin sila ng oso mula sa ibaba. Lumipas ang oras, at sa wakas ay nawala na ang oso sa kanilang paningin sa paglubog ng araw, ngunit nag-aalala pa rin sila na nasa paligid ito. Inalis ni Kiroko ang baterya sa kanyang baril upang painitan ito kung sakaling kailanganin niyang gamitin ang kanyang huling shot dito, ngunit dumulas ito sa kanyang mga kamay at nahulog sa ibaba. Talagang tinanggihan ni Morrow ang kanyang kahilingan na puntahan ito at kunin ito, ngunit pagkatapos niyang suhulan siya ng alok na hayaan siyang hawakan ang kanyang mga asset, pinarode niya ang pagbaba at kinuha ang baterya sa loob ng 2 segundo. Gayunpaman, ang oso ay nagpapakita ng sarili mula sa likod ng isang kotse, at si Morrow ay halos hindi na nakabalik sa haligi salamat sa kanyang bilis ng kidlat. Napagtanto na wala ng ibang paraan, hiniling ni Kiroko na bumaba siya at tapusin ito gamit ang kanyang baril dahil masyado siyang takot para bumaba, matapos mapagtanto kung gaano sila kataas. Pagkatapos niyang tapusin ito, tatalon na lang siya at gagamitin ang katawan ng oso bilang unan sa impact. Gayunpaman, itinuro ni Morrow na kahit na ibigay niya sa kanya ang baril, walang garantiya na tatamaan niya ang oso dahil ang kanyang aim ay hindi kasing perpekto ng sa kanya. Iginiit ni Morrow na hindi bababa sa 5 beses na siyang nasawi kung hindi dahil sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng validation na lagi niyang hinahangad kay Robin. Kaya pumayag si Kiroko na gumawa ng bagong plano. Ayon sa kanilang plano, tumalon muna si Morrow at pagkatapos ay susunod si Kiroko na tatalon sa kanya. Pagkatapos niyang maglanding, tatakbo siya hanggat kaya niya habang ang oso ay tumatakbo patungo sa kanya. Ipinagdarasal niya na ang huling bala ay pumutok bago hilahin ang gatilyo, at mabuti na lang nataman nito ang oso sa ulo at agad itong napaslang. Maingat na lumalakad si Morrow patungo sa katawan nito na may dalang bato kung sakali, dahilan para masigawan siya ni Kiroko sa hindi pagtakbo kung saan siya ay sumagot na nabigo siya na talagang naniniwala siya na tatakas siya at iiwan siyang mag-isa. Pagkatapos nito, dinala nila ang sugatang lalaki sa basement pabalik sa kanila para sa medikal na atensyon, at manatili sa gabi sa mga inuupahang silid.
Ibinunyag ni Kiroko na nalinlang sila ng mga naunang magnanakaw ng bayan upang pumunta rito, sa pag-aakalang kasama nito ang nagbebenta ng mapa at minarkahan lamang ang lugar na ito ng 100% safe water, na may pag-asang pupunta sila roon at mabiktima ng oso. Dahil sa kanyang katalinuhan, tinupad niya kay Morrow ang kanyang pangako na hayaan siyang hawakan ang kanyang asset, ngunit ang lahat ng ingay ay nag-aalerto sa may-ari na humihila sa kanya papasok sa kanyang sariling silid dahil labag sa mga patakaran ang gumawa ng gulo. Sa paaralan, nag-aalala si Tukyo na ipinasa sa kanya ni Taro ang kanyang mga sakit dahil sumuka siya pagkatapos ng kanyang libing. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng robot na nurse na walang palatandaan ng sakit at inireseta siya ng pagtulog sa infirmary. Habang natutulog siya, nagkaroon siya ng bangungot kung saan nakita niya ang multo ni Azure na lumulutang sa ibabaw niya habang ang mga pulang sugat ay kumakalat sa kanyang mga binti. Pagkalabas ng klinik kinabukasan, pumunta siya sa kwarto ni Kuna, at sabay silang nanonood ng Netflix, at iyon lang talaga ang ginagawa nila. Bumalik sa dalawang bida, gumawa ng senyales sina Morrow at Kiroko na nagsasabing sila ay nangangaso ng mga halimaw na may pag-asang makuha ang atensyon ng Immortal Order, tulad ng isang modelo na nagbebenta ng mga laruan online. Ang senyales ay umaakit sa ilang matatandang lalaki sa gabi na nagsasabi sa dalawa na sundan sila. Dinala sila sa isang makulimlim na taguan kung saan hiniling ni Kiroko na makita si Daddy, ngunit mabilis nilang napagtanto na ang mga taong ito ay hindi mula sa Immortal Order. Ibinunyag nila na sila ay isang humanitarian group na tinatawag na Liven, na nagtatrabaho laban sa Immortal Order dahil nagpapatakbo sila sa ilalim ng pagkukunwari ng isang ospital, ngunit ginagamit ang kanilang mga pasyente para sa mga eksperimento ng tao, kung saan sinusubukan nilang isama ang mga bahagi ng makina sa mga tao para sa malamang na layunin ng pag-uunawa sa kalaunan kung paano ilipat ang utak ng tao sa mga makina. Ang pinuno, si Ms. Ori, ay nagkwento ng kanyang karanasan sa ospital kung saan siya ay hindi sinasadyang pumasok sa isa sa mga operating room, at nakita ang isang katawan ng tao na pinutol at pinananatiling buhay ng mga makina. Nang makita siya nito, hiniling nito na hayaan siyang masawi. Ipinaliwanag nila na ang kanilang misyon ay upang itaas ang kamalayan laban sa hindi makataong mga gawa ng order, na pinamumunuan ng isang doktor na nagngangalang Yosemite. Bago ang kanilang mga pamamaraan ay mangibabaw sa buong mundo, tinanong ni Kiroko kung ang doktor na si Yosemite ay si Daddy, ngunit sinasabi nila na si Yosemite ay mas bata kaysa sa lalaki sa larawan. Sinabi niya sa kanila na narinig nila ang pag-transplant ng order ng man-eater parts sa mga tao, na lumalabas na bagong impormasyon para sa kanila. Gayunpaman, ito ay may perpektong kahulugan sa kanila dahil alam nila na ang order ay nag-iingat ng isang man-eater sa kanilang basement. Ibinunyag nila na ang dahilan kung bakit nila tinawag ang magkaibigan dito ay dahil nakita nila ang kanilang karatula, at nais nilang bayaran sila upang tapusin ito. Agad namang tinanggap ni Kiroko ang kanilang alok, ngunit naisip ni Morrow na hindi siya masyadong cool-headed gaya ng karaniwan niyang ginagawa dahil nakatutok siya sa paghahanap kay Daddy, at pagkuha ng hustisya para sa kanyang nasawi na kapatid. Kinabukasan, naghahanda sina Morrow at Kiroko para sa kanilang misyon, habang naririnig nila si Ms. Ori na nagrally ng kanyang grupo sa labas ng gusali ng Immortal Order. Sa sandaling ito ay naging isang malaking demonstrasyon, ito ay nagsisilbing isang distraction na nagpapahintulot kay Morrow at Kiroko na makalusot sa basement mula sa likod na pasukan, na binabantayan ng isang lalaki na bahagi rin ng Liven. Sa sandaling makarating sila sa basement, nakakita sila ng isang maliwanag na ilaw na paradahan ngunit walang palatandaan ng isang man-eater. Sinabi ni Morrow na kanina pa siya nagkakaroon ng kakaibang pakiramdam tungkol sa buong bagay na ito, dahil parang pinag-set up sila tulad ng insidente ng oso. Nagtataka siya kung bakit ang lalaking pumunta sa kanila na may mga bulok na man-eater parts ay kailangang dumaan ng napakaraming problema para mahanap ang mga bahaging iyon kung ang Immortal Order ay may sariling halimaw. Hinala niya na nakulong sila dito para mag-eksperimento tulad ng pinutol na katawan na pinag-usapan ng babae. Natigilan si Kiroko sa pag-aakalang nakulong sila sa isang saradong espasyo na may inilabas na nakakalason na gas, ngunit maya-maya ay may napansin siyang kakaibang bagay sa harapan ng isang kotse. Sa paghusga sa malabo nitong hugis na parang hayop, hinulaan nila na ito ay isang natutulog na man-eater, at sigurado, pagkatapos hawakan ito ni Morrow, nakita niya ang core nito at dinurog ito. Nagpahinga sila matapos mapagtanto na ang kanyang mga hinala ay napatunayang mali, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakatuklas ng isa pang natutulog na man-eater.
Sinusuri nila ang buong paradahan upang tapusin ang mga halimaw ng isa-isa, at kalaunan ay nakatagpo sila ng isang higanteng dormant na man-eater. Hinulaan nila na ang lahat ng maliliit na bata ay nagmula sa higanti, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Morrow kung bakit sila nagyelo. Ipinaliwanag ni Kiroko na kapag ang mga man-eaters ay nasa bingit ng kasawian, sila ay naglalaro ng nasawi upang mapanatili ang kanilang enerhiya, na nangangahulugang hindi pa sila pinakain mula nang sila ay itago dito. Ang kanilang presensya ay napansin ng mga natutulog na man-eaters, at ang isa sa mga maliliit ay lumabas mula sa sleeping state nito. Binatukan ito ni Kiroko ngunit nakaligtaan at nawala sa kanyang paningin. Muli itong nagpakita mula sa lupa sa harap mismo ng kanyang mga paa, at siya ay makitid na nakatakas sa pagkakahawak nito. Maramihang lumabas mula sa mga pader ng sabay-sabay at hinarap ang mga ito, na naging sanhi upang agad na madaig si Morrow. Sinubukan ni Kiroko na magpumiglas at atakihin sila, ngunit ang kanyang mga sinag ay walang epekto sa kanila. Ang isa sa kanila ay gumagapang sa ibabaw niya at ginagamit ang mga metal na bahagi ng bibig nito upang i-chomp ang kanyang kanang braso. Nagsisimula siyang magdugo at nawalan ng malay. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Morrow na nagbibigay ng kanyang mouth-to-mouth resuscitation. Sinusubukan niyang pakalmayin siya sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya na walang bagay dito. Sinusubukan niyang i-recompose ang sarili, at iniisip kung hallucination niya ang lahat. Ipinaliwanag ni Morrow na nagsimula na lang siyang mag-shoot ng wala saan, at marahas na humampes pagkatapos makita ang napakalaking higanteng halimaw. Pagkatapos niyang makapagpahinga, pumupunta siya upang tapusin silang lahat. Kapag tapos na siya, lumapit sa kanila ang isang lalaking may takip sa mata at hiniling sa kanila na tapusin ang isa't isa para sa kanya. Bago sila sumang-ayon, tinanong nila siya kung sino siya, kung saan ipinahayag niya na siya si Dr. Yosemi. Sinundan nila siya sa itaas upang maghanap ng isang katamtamang ospital para sa mga nasugatan na may mga prosthetic na bahagi na tila gumagalang kay Dr. Yosemi. Bago sila dalhin sa loob ng isang silid, hiniling niya sa kanila na subukan at tapusin ang tao sa loob ng parehong paraan na pinaslang ni Morrow ang mga natutulog na halimaw. Pagdating sa loob, ipinabukas niya ang mga kurtina upang ipakita ang isang sugatan na katawan na pinananatiling buhay ng mga makina, tulad ng inilarawan ni Ms. Ori. Nagtanong si Kiroko kung bakit hindi na lang niya hinayla ang taong ito kung gusto niya itong masawi. Sumagot ang doktor na kung gagawin niya iyon, siya ay magiging isa sa mga halimaw na nadatnan nila sa basement. Sinasabi niya na ang mga halimaw ay mga dating tao na naging mga halimaw pagkatapos mahawa ng isang mapanganib na sakit. Sinisikap niyang pahabain ang buhay ng mga nahawa ang tao bago sila maging mga halimaw, sa pamamagitan ng pagputol sa mga apektadong bahagi. Gayunpaman, ang mga pasyente ay palaging bumabalik na humahantong sa isang kadena ng mga pagputol at pagpapalit ng makina hanggang sa maabot ng katawan ang mga limitasyon nito. Hiniling niya kay Morrow na subukan at tapusin ang pasyenteng ito na nagngangalang Hasi, gamit ang kanyang espesyal na kakayahan upang siya ay masawi bilang isang tao. Hinawakan siya ni Morrow at agad na naramdaman ang kanyang kaibuturan, na nagpapatunay na kaya niya ang trabaho. Gayunpaman, bago siya pumayag, tinanong niya kung ano ang gusto ni Hasi. Gumagamit siya ng tablet para makipag-usap sa kanila, na nagsasabing gusto niyang makita ang heaven sa huling pagkakataon. Sinabi ng doktor na imposible dahil kailangan niyang konektado siya sa makina sa lahat ng oras, ngunit iginiit ni Kiroko na dalhin siya sa sikat ng araw sa labas mismo ng kanyang silid. Dahan-dahan, dinadala nila siya at ang lahat ng mga makina na nagpapanatili sa kanyang buhay sa labas upang matupad ang kanyang huling kahilingan. Samantala, nagalit ang mga nagpoprotesta sa Leven, at may bumato sa isa sa mga miyembro ng order. Ibinato nila pabalik ang isang bato bilang ganti, na gumapang sa itaas ng ulo ni Ms. Ori, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak at pagkawala ng malay. Pagkatapos nito ay agad na umatras ang rally. Ang mga nakatataas sa mga nagprotesta ay dinala si Ms. Ori pabalik sa base, at nagpa siya ang bagong stand-in na leader na gamitin ang pagkakataong ito para i-claim na siya ay nasawi, at na dapat nilang ipaghiganti siya sa pamamagitan ng pagsira sa order. Sa sandaling marating nila ang gusali, ang gwardya na lihim na bahagi ng Leven ay pumupunta upang muling makipagkita sa kanila, ngunit pinaslang siya ng pinuno at ang kanyang mga kaalyado sa loob bilang isang pahayag para sa mga nagpoprotesta. Ang karahasan ay mabilis na kumalat sa ospital kung saan ang mga pasyente na may sapat na lakas upang lumaban ay nanatili pabalik upang ipagtanggol ang lugar habang ang iba ay lumilikas.
Maririnig ang sigawan hanggang sa liblib na lugar kung saan pinagmamasdan ng kawawang pasyente ang kalmadong bughaw na kalangitan. Si Dr. Yosemite ay tumingin sa kanya na may lungkot sa kanyang mga mata, at pagkatapos nilang magpalitan ng nakakaalam na tingin, hiniling niya kay Morrow na tapusin ang gawain. Marahang hinawakan siya ni Morrow at tinitigan ang kanyang kaluluwa, kung saan natagpuan niya ang kanyang maliit na kaibuturan at niyakap ito ng mahigpit hanggang sa siya ay pumanaw. Iniisip ni Yosemite kung dapat ba niyang hinayaan siyang maging isang halimaw sa halip na pahirapan siya ng matagal, ngunit ipinakita sa kanya ni Kiroko ang huling mensahe ni Hasi, na nagpapasalamat sa kanya sa pagbabalik ng kanyang paningin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mata, at pagpapalam sa kanya na masawi bilang tao. Sa wakas, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, na naging sanhi ng pagpatak ng mga luha ni Yosemite. Dinadala niya ang kanyang katawan sa iba pang nagtipon sa labas ng ospital pagkatapos ng mga kaguluhan. Ipinakita ni Kiroko ang 2 litrato sa kanila upang itanong kung may nakakakilala sa kanila. Walang nakakita kay Daddy, ngunit kinilala nila si Robin bilang si Dr. Pepper na bahagi ng ospital 2 taon na ang nakakaraan, at isang mabait at masigasig na surgeon na natutunan ang mga diskarte ni Dr. Yosemite. Isang araw umalis siya nang walang sinasabi kahit kanino. Nagalak si Kiroko matapos malaman na buhay pa siya, ngunit kailangan niyang kontrolin ang sarili habang ipinapakita ni Yosemite sa mga pasyente ang isang settlement kung saan maaari silang lumipat, at hinihiling sa kanila na magsimula nang wala siya dahil ililibing muna niya si Hasi. Nanatili sina Morrow at Kiroko upang protektahan siya ngunit masama ang pakiramdam na lahat sila ay kailangang umalis sa ospital. Ngunit itinuro ng doktor na karamihan sa mga pasilidad ay kailangan lamang para sa kanya. Sinabi ni Morrow na marami pang tao ang gustong magpagamot sa kanya, ngunit ibinunyag ni Yosemite na hindi niya sinasadyang maging tagapagligtas ng mga tao. Siya ay orihinal na nakatuon lamang sa pag-aalaga kay Hasi, ang kanyang kapareha, ngunit isang araw ay isang random na lalaki ang nag-third wheel sa kanila at nakiusap na ipagamot din siya, at dahan-dahan ay dumami ang mga tao na nagsimulang magpagamot. Patuloy lang siya sa paggawa ng mga prosthetics dahil ito ang palaging nagpapasaya kay Hasi, at ngayong wala na siya rito, wala na siyang gana na ipagpatuloy ito. Habang hinihintay ni Morrow at Kiroko na matapos siyang ilibing sa bubong ng isang gusali, pinag-uusapan nila kung paano sila makakakuha ng solidong impormasyon tungkol kay Robin mula kay Yosemite. Biglang isang putok ng baril ang narinig sa itaas nila, at pagdating nila sa rooftop, nakita nilang nasawi si Yosemite at nasa tabi niya si Hasi. Si Kiroko ay sumigaw sa pagkabigo, at si Morrow ay napaluhod at sumigaw na ang kanyang mga kamay ay maaari lamang magdulot ng kasawian hindi katulad ni Yosemite at Robin. Agad na hinawakan ni Kiroko ang kanyang mga kamay, at sinabi sa kanya na iniligtas niya ang mas maraming buhay ng mga tao kaysa sa naiisip niya sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga halimaw. Pagkatapos huminahon, nakita nilang si Yosemite ay may hawak na butones na may parehong logo ng ibon gaya ng sa baril ni Kiroko. Pabalik sa paaralan, pinapanood ni Kuna si Tokyo na natutulog sa kanyang kandanggan at inaalala ang panahon noong nabubuhay pa si Azura. Noon, sila ni Azura ay sobrang close at gagawin ang lahat ng magkasama. Sa kabila ng kanyang hitsura, mayroon siyang mga espesyal na kapangyarihan tulad ng pag-alis sa lupa at pagpapagaling ng mga sugat, at tinulungan niya si Kuna na matutong gumamit ng sarili niyang kapangyarihan, na makita ang mga bagay sa labas ng kanyang katawan. Ginamit niya ang kapangyarihang iyon para gumawa ng magagandang drawing ng mga kakaibang nilalang. Isang araw, pumasok si Azur sa kanyang silid at sinabi sa kanya na nalaman niya ang dahilan kung bakit siya ipinanganak kaya dapat siyang magpaalam sa kanya. Nawala siya nang hindi nagbibigay ng karagdagang paliwanag, ngunit alam niyang may mali, kaya dali-dali siyang lumabas ng kanyang silid upang makita ang bangkay nito. Pagkasawi niya, wala siyang naramdaman kundi kalungkutan, at tanging si Tokyo lang ang nananatili sa tabi niya at patuloy na hinihikayat siyang mag-drawing. Matapos isipin ang mga araw na iyon, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot, at napagtanto niya na ang sinumang pumaslang kay Azura ay susunod din kay Tokyo. Kinabukasan, tinawag muli si Tokyo sa infirmary para sa isang follow-up na pagsusuri sa kalusugan, at kahit na tiniyak sa kanya ng nurse na wala siyang dapat ipag-alala, inilagay siya sa wheelchair at nagsimulang tratuhin na parang bata. Ang iba pang mga bata sa klase ay ipinaalam na hindi nila makikita si Tokyo ng ilang sandali. Sa ibang lugar, naisip ni Kiroko at Morrow na ang heaven na hinahanap niya ay ang parehong lugar kung saan siya, si Yosemite, at ang logo ng ibon ay nagmula sa kanilang pinagmulan.
Siyempre, wala silang ideya kung saan iyon, kaya gumagala na lang sila ng walang patutunguhan. Ipinakita ni Morrow sa kanya na kahit papaano ay tumubo ang sirang ngipin sa kabila ng pagiging permanenteng ngipin. Wala silang oras para ay proseso ito dahil may bigla ang lindol na tumama sa lugar na naging sanhi ng pagbagsak ng kalapit na gusali. Pumunta sila upang tasahin ang pinsala, at tumalon sa takot ng lokal na lalaki na tinatawag na Joichi na kumikilos na parang sunod sunurn sa kanila dahil sa tingin niya ay mga goons sila. Nakakasakit ito sa kanilang dalawa dahil kamukha niya ang isang taong mas malamang na maging trafficker. Ipinakita sa kanya ni Kiroko ang mga larawan at logo, at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa kanila or sa Heaven. Ipinahiwatig niya na may alam siya tungkol sa logo, ngunit dahil isa siyang information broker, sasabihin lang niya sa kanila kung bibigyan siya ng baril ni Kiroko. Kapag tinanggihan nila iyon, mabilis siyang nagbago ng isip upang sabihin sa kanila kung pinapayagan nila siyang aksayahin ang kanilang oras at pera bago sabihin sa kanila ang anumang bagay. Ibinalik niya ang posisyon ng kanyang sasakyan 2 talampakan ang layo mula sa kung saan ito orihinal, at kumilos na parang walang nangyari. Una, binibigyan niya sila ng kaunting teaser sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa 3 teoryang sumusubok na ipaliwanag kung ano ang naging sanhi ng Great Disaster. Ang una ay ang isang asteroid ay tumama sa Earth na nakaapekto sa buong mundo tulad ng pumaslang sa lahat ng mga dinosaur. Ang pangalawa, sa pamamagitan ng History TV, ay ang mga halimaw ay talagang mga dayuhan mula sa outer space na sumalakay sa Earth, at sa wakas, ang war theory, na nagsasaad na ang isang pag-atake sa Japan ay nagpasimula ng isang digmaan na humantong sa paggamit ng ilang hindi kilalang sandata ng hindi maisip na kapangyarihan. Pagkatapos nito, nagbanta siyang aalis hanggang sa maglabas sila ng mas maraming pera. Susunod, ikinuwento niya sa kanila ang isang horror story mula sa kanyang sariling buhay noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Napadpad siya sa isang bayan na pinamamahalaan ng mga babaeng dominatrix at nakaharang sa mga pader. Kung hindi sinasadyang pumasok ang mga lalaki, sila ay tatapusin, maliban sa mga bihirang pagkakataon na nagustuhan nila ang mga mukha ng mga lalaki na sapat upang panatilihin silang mga alagang hayop na gagamitin nila upang gawin ang lahat ng mga gawain at gumawa ng mga sanggol. Sa kalaunan, isang magkaibigan na 2 babae ang pumili sa kanya upang maging ama ng kanilang anak, ngunit sa kasamaang palad, ang bata ay naging isang lalaki. Dahil ang lahat ng mga sanggol na lalaki ay pinaslang, siya at ang 2 ina ay nagpasya na tumakas ng magkasama, ngunit sila ay nahuli, at siya lamang ang nakatakas. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang isang tato ng numero 11 sa kanyang braso, na sinasabing ito ay patunay na totoo ang kanyang kwento. Gayunpaman, napansin ni Kiroko na nagsisinungaling siya at ipinahid ang 11 numero sa kanyang braso upang malaman na ito ay peke. Itinutok niya ang kanyang baril sa kanya at nagbanta na aatakihin siya kapag hindi siya aalis sa sandaling iyon. Pagkatapos niyang paandarin ang kanyang kotse, ipinaliwanag niya kay Morrow na masyado siyang kakaiba at malamang na iniayos niya ang kanyang sasakyan bago makipag-usap sa kanila para itago ang isang bagay. Pagkatapos, ang pader na tinadago ng sasakyan ay may board na may apartment number 2F na pinangalan ng Takahara Academy at may logo ng ibon sa tabi nito. Sa sandaling makapasok sila sa apartment 2F, nakita nila itong ganap na inabandona at wasak na, ngunit puno ito ng mga kahon na may parehong logo. Nagsimulang mawalan ng pag-asa si Morrow na may kinalaman ang logo sa pinanggalingan niya, ngunit nakahanap si Kiroko ng liham mula sa liham ng Takahara Academy na naglalarawan sa akademya bilang isang uri ng santuwaryo, at paaralan para sa mga ulila na nangangakong protektahan sila mula sa labas ng mundo ng impyerno. Ang paggamit ng salitang impyerno ay nagpapaniwala sa kanya na ang akademya ay isa pa ring nangunguna na dapat sundin, at dapat nilang tingnan ang 2 pasilidad na binanggit sa polyeto. Parehong malayo ang mga pasilidad, ngunit sa kabutihang palad, bumalik si Joichi dala ang kanyang kotse at lumuhad sa kanyang mga tuhod na humingi ng awa. Ipinakita niya ang isa pang 11 tato sa kanyang balikat at sinabing totoo ang kanyang kwento, at balak niyang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang anak, kaya naman una niyang hiniling ang baril ni Kiroko. Matapos kumpirmahin ni Morrow na totoo ang tato, sumang-ayon silang sumama sa kanyang paglalakbay sa bayan ng Wall dahil malapit ito sa pasilidad ng Ibaraki sa polyeto.
Sa sandaling marating nila ang dulo ng kanilang mahabang paglalakbay, binigyan ni Kiroko si Moro ng isang peloka upang magmukhang isang batang babae maliban kung gusto niyang maging isang alagang hayop na dominatrix na nagseselos kay Kiroko dahil hindi na siya ang pinakamagandang bitag. Naglalakad sila patungo sa tinatawag na Wall Town, ngunit nakahanap sila ng malaking pasukan na hindi nababantayan. Sa pagpasok sa pangunahing gusali, nalaman nilang matagal na itong inabandona ngunit naiwan sa isang estado na para bang lahat ay naglaho na lamang sa hangin, kasama ang lahat sa paaralan na pinananatiling nasa maayos na kondisyon. Nakahanap si Kiroko ng journal ng isang tao na may mga pang-araw-araw na entry, na biglang huminto sa isang tiyak na petsa ngunit naaabala kapag ang isang biglaang ginaw ay kumalat sa silid. Nakita niya ang isang malaking globo ng tubig na lumulutang patungo kay Morrow, na nakatalikod. Itinulak niya ito sa tamang oras, ngunit ang silid ay patuloy na lumulubog sa temperatura hanggang sa ang tubig sa sahig ay naging yelo, at nagsimulang kumalat sa lahat. Natigilan siya sa kanyang nakayukong posisyon habang tinatakpan siya ng yelo, at nagsusumamo kay Morrow na hanapin ang halimaw dahil ang kanyang mga mata ay nakapikit. Si Morrow ay halos ganap na nagyelo ngunit nasulyapan ang hugis gagamba na halimaw sa huling segundo, at sumigaw sa kanya na ito ay nasa kisame. Ginamit ni Kiroko at Morrow ang huli nilang lakas para itutok ang kanyang baril sa kisame at atakihin ito. Sa isang iglap, nawala ang yelo, at parang tag-init na naman. Gayunpaman, naririnig nila ang gagamba na gumagalaw sa sahig sa itaas, kaya tumakbo sila para dito, ngunit huminto si Kiroko sa kanyang mga trap dahil mayroon siyang napagtanto. Pinuno niya ng tubig ang kanyang bibig, at tumakbo hanggang sa kung saan sinusubukan ng gagamba na atakehin ito. Nagpapakita ang gagamba sa labas ng isa sa mga bintana, at naglulunsad ng isa pang bula ng tubig sa kanya. Habang unti-unting nagyayelo ang water ball, ibinuga ni Kiroko ang tubig sa kanyang bibig, na nabasag ang bula, na naging dahilan upang mag-freeze ito bago ito makarating sa kanya. Kinukumpirma nito ang kanyang hinala na ang halimaw na ito ay may isang tiyak na hanay kung saan epektibo ang mga pag-atake nito, kaya walang takot siyang tumakbo patungo dito upang isara ang distansya at magpaputok ng sinag. Ang katawan ng halimaw ay nahahati sa dalawang bahagi, at ang kalahati nito ay nakatakas. Bumaba si Morrow upang tapusin ang halimaw, ngunit hindi niya mahanap ang core ng ulo nito na nahulog, ibig sabihin ay malamang nabuhay pa ito at tumakas kasama ang kabilang kalahati nito. Nang makitang matagal nang inabandona ang bayan, napagpasyahan nilang wala na silang magagawa kundi magpatuloy. Sinabihan nila si Joichi nang may matinding kahirapan na wala silang mahanap na anumang mga pahiwatig sa kinaroroonan ng kanyang anak, ngunit ang halimaw ay tiyak na ginawa lamang ang paaralan na pugad nito pagkatapos na iwanan ang gusali. Nang tila nawawalan na ng pag-asa si Joichi, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya at binati siya bilang Boris 11. Tumangala siya at nakilala sila bilang kapwa Bor Brothers No. 6 at 9 mula sa kanyang panahon sa academy. Sinabi nila sa kanya na ang kanyang anak ay buhay, at na silang lahat ay nakatira sa ibang lugar ngayon. Habang dinadala nila ang mga ito doon, ipinaliwanag nila na isang gabi mga isang buwan matapos siyang tumakas at ang mga ina ay pinaslang, nagsimulang umiyak ang kanyang anak. Lahat ng mga lalaki ay sama-samang sinubukang ikulong siya sa takot na ang mga babae ay mainas at tapusin siya, ngunit sa sandaling iyon ay sumalakay ang halimaw sa paaralan. Dahil sa swerteng gising sila, nakatakas sila sa butas na ginawa ng halimaw upang makapasok sa napapaderang bayan, ngunit ang iba ay hindi nakalabas. Si Joichi ay nagkaroon ng nakakaantig na pagsasama-sama sa kanyang anak na si Hugo, na halos hindi pa 1-year-old upang tumayo sa kanyang sarili. Malugod na tinatanggap sina Morrow at Kiroko sa Bor, at lahat sila ay may masustansyang barbecue upang magdiwang. Kapag na-off na ang mga ilaw, lahat sila ay natutulog sa magkahiwalay na mga kama, 5 feet ang pagitan nila para makatulog, at tila magiging maayos ang lahat hanggang sa biglang nanlamig ang silid. Agad na tumayo si Kiroko matapos makilala ang pamilyar na pakiramdam mula sa paaralan, at sinisigawan ang lahat na lumikas sa bahay dahil inaatake sila ng halimaw. Ang lahat maliban sa pinuno, si Joichi, at Hugo ay lumabas ng bahay, ngunit mabuti na lang at nagpakita ang pinuno na bitbit ang bata at hila-hila si Joichi, na walang malay. Kinuha ni Kiroko ang sanggol at tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya, pagkatapos sabihin sa iba na gawin din ito, maliban kung hindi siya makatakas sa lamig.
Patuloy siyang tumatakbo hanggat kaya niya habang sinusubukang malaman kung bakit patuloy siyang sinusundan ng lamig, ngunit kalaunan ay bumagsak dahil kahit ang kanyang panloob ay umabot sa mapanganib na mababang temperatura. Si Morrow ay tumakbo sa kanya, hinawakan si Hugo mula sa kanyang mga kamay, at inihiga siya palayo sa kanya. Agad na nagsimulang matuno ang yelo at bumuti ang pakiramdam niya. Mabilis siyang bumangon upang subukang iligtas ang sanggol mula sa lamig, ngunit nalilitong sinubukan ni Morrow na pigilan siya. Hindi siya makapaniwala na hahayaan niyang masawi ang bata, ngunit sinabi niya na si Hugo ang halimaw, na nagpapaliwanag na nararamdaman niya ang presensya nito sa loob niya. Bumalik sila upang makita si Hugo na lumabas mula sa simboryo ng yelo na nabuo sa paligid niya at nagsimulang umiyak na nagiging sanhi ng pagkawala ng lamig. Pagkatapos, binuhat nila si Hugo pabalik sa borehouse at ipinaliwanag ang lahat. Kinabukasan, ipinaalam sa kanila ni Joichi na mananatili siya kasama ang kanyang anak at ang mga bro, at ibinigay sa kanila ang kanyang sasakyan. Gumagawa sila ng isang kaakit-akit na palm at umaasa na magmaneho ng dahan-dahan, ngunit sinisira ng makina ng kotse ang lahat sa pamamagitan ng hindi pag-andar. Sa gabing iyon, pinaslang ni Joichi si Bor number 9 dahil siya ang nag-alerto sa mga dominatrix nang sinubukan niyang tumakas at ng mga ina ni Hugo, na humantong sa pagpaslang ng mga ina. Kinuha niya ang kotse ni Brothers at muling tumakas ngunit sa pagkakataong ito kasama si Hugo. Bumalik sa paaralan, si Tokyo ay pinananatiling nakahiwalay matapos matuklasan na siya ay buntis. Nagpapadala siya ng mga mensahe na nagsasabing walang nagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit siya ay pakakawalan pagkatapos maalis ang bagay na lumalaki sa loob niya. Kasabay nito, ang mga bagong kaitakot-takot na mga bata sa ika-5 taon ay ipinakilala sa mga mag-aaral sa paaralan. Habang lumilipas ang panahon, nakikipaglaro sila sa mga baguhan, at mukhang nagkakamabutihan na ang lahat. Matagumpay na naipanganak ni Tokyo ang kanyang anak na isang napakalaking ginhawa sa direktor na nagpahayag sa senior researcher na si So Atari ng kanyang pag-asa na gamitin ang anak ni Tokyo upang maisagawa ang kanyang engranding plano sa paglikha ng Pure Heaven dahil ang espesyal na batang ito ay maaaring hindi magkasakit mula sa sakit na kalaunan ay nakakaapekto sa lahat ng mga bata sa paaralan, na ginawa ng misteryosong artipisyal na tinatawag na Mina. Ipinaalala ni So Atari sa matandang direktor na upang makagawa ng matagumpay na brain transplant, ang tatanggap ay dapat na hindi bababa sa 13 taong gulang, na higit na naghihintay kaysa sa oras na natitira niya. Pinipigilan niya ito at ipinaliwanag na balak niyang i-transplant muna ang kanyang utak sa bagong na-promote na assistant director, si Ayus Hima, at kapag nasa hustong gulang na ang anak ni Tokyo ay ipapatransplant niya ang kanyang utak sa kanila. Si So Atari ay nabigla sa planong ito at nagtanong kung kinuha niya ang pahintulot ni Ayus Hima, ngunit sumagot siya na ang pagpayag ay isang mito sa isang dominatrix. Pagkatapos noon, tumahimik na si So Atari dahil alam niyang wala na siyang magagawa pa. Samantala, napansin ni Mimihimi ang isang batang babae na nakaupo mag-isa habang ang iba ay naglalaro. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Yuna, at ipinaliwanag niya na nag-iisa siya dahil naiinis ang iba sa kanya, na ikinasama ng loob ni Mimihimi. Nakipagkaibigan siya sa kanya at inalis ang kanyang shades na nagpapakita ng Gojo Satoru type na mga mata. Sa pagtitig sa kanila, si Mimihimi ay nagkaroon ng nakakatakot na guni-guni kung saan siya ay pinaslang ng mga makina. Nagising siya na nasa infirmary na kasama si Kuna na nakahiga sa tabi ng kama. Inilarawan niya ang pangyayari sa kanya, ipinaliwanag na ang pagtitig sa mga mata ni Yuna ay mararanasan niya ang kanyang hindi makatwirang takot sa mga matutulis na bagay tulad ng mga karayom. Nagsabi din siya tungkol sa kanyang kakayahang makita ang hinaharap, ngunit hindi niya alam kung kailan magaganap ang mga kaganapang iyon. Habang ipinapaliwanag niya ito, nakikita niya ang isang bangungot na halimaw na papalapit sa kanya. Natakot, nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid ngunit nang makalabas siya ng klinik ay nakita niyang naghihintay si Yuna sa kanya dala ang kanyang panyo. Nagsimulang umiyak si Yuna at humingi ng paumanhin sa nangyari, na dahilan kung bakit muling tinanggal ni Mimihimi ang kanyang shades. Nakikiusap si Yuna na ibalik ang kanyang shades ngunit si Mimihimi ay nagsimula ng makakita ng parehong guni-guni, maliban sa pagkakataong ito ay ibinaon niya ang kanyang takot at sinira ang ilusyon. Pagkatapos nito, inaaliw niya si Yuna sa pagsasabing wala siyang pakialam sa bagay na nakakainis sa iba, na nagiging matalik silang magkaibigan. Kinabukasan, lahat ng mga estudyante ay inutusang pumunta sa swimming pool.
Doon sila muling nagkita ni Tokyo na ilang buwan na nilang hindi nakikita. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam sa kanila ng isang robot na lahat sila ay malapit ng kumuha ng mahabang pagsubok, na may layuning maabot ang labas ng labas at gampanan ang kanilang mga tungkulin bilang Haruko. Ito ay tila nagpapabagabag sa ilang mga estudyante, dahil ang pangalang Haruko ay tila pumukaw ng bagong ngunit pamilyar na pakiramdam sa loob nila. Bumalik sa mga bida, sina Maru at Kiroko ay patungo sa pasilidad ng Ibaraki nang mapadpad sila sa isang mataong pamilihan na puno ng lahat ng paninda. Tuwang-tuwang naghahanap si Maru ng pinakamasarap na pagkain, ngunit napansin niyang nasa ibang lugar ang atensyon ni Kiroko. Naghahanda siyang atakihin ang lalaking tinitingnan nito, ngunit napagtanto niyang nakatingin siya sa isang stall na nagbebenta ng pagkain mula sa kanyang bayan. Bumalik siya sa normal niyang sarili sa isang segundo at nag-order ng 2 bahagi ng nilaga para sa kanila, ngunit tumanggi ang tindero na tumanggap ng pera dahil bawal ang paggamit ng pera ng lumang mundo sa bayan. Ipinapalam niya sa kanila na maaari silang magparehistro bilang mga bisita sa Ministry of Reconstruction, at makakuha ng 5 chips bawat isa ng libre. Wala pang narinig si Maru tungkol sa Ministry of Reconstruction kaya alam na alam ni Kiroko noong araw na siya ay nabubuhay bilang Haruki. Sinabi ni Robin sa kanya ang tungkol sa mga teorya ng pagsasabuatan na ang lahat ng mahiwagang pagkawala sa kanilang bayan ay aktwal na pagdukot ng isang rumored Ministry of Reconstruction, na kumuha ng mga taong may kasanayan upang muling itayo ang sibilisasyon ng tao. Ito ay nagpapatunay na ang ministeryo ay totoo at sila ay medyo matagumpay na sa kanilang layunin. Tumungo sila sa gusali ng ministries kung saan sila pinagsulat ng form, at magpakuha ng kanilang larawan pagkatapos ay makakakuha sila ng 10 barya sa kabuuan dahil mayroon silang mga talaan ng lahat ng tao sa bayan. Ipinakita ni Kiroko ang 2 litrato sa lalaki sa mesa at tinanong siya kung nakikilala niya ang mga ito. Itinuro ng lalaki si Robin at tinanong ang kanyang pangalan, at pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tamang sagot at sabihing pamilya siya, kinumpirma niya na narito nga siya. Tumawag ang receptionist at sinabing makikilala niya siya sa malaking filtration plant sa loob ng 2 oras. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya habang lumalayo si Maru, at tumalikod sa kanya. Habang naglalakad patungo sa kanilang tutuluyan, masaya si Kiroko na pinag-uusapan ang tungkol sa malaking personalidad ni Robin habang binibigyan siya nito ng silent treatment. Sa kalaunan, sinabi ni Maru sa kanya na tumahimik at natanggap niya ang pahiwatig na gusto niyang makilala ang kanyang kasamahan ng mag-isa kaya dapat siyang magpatuloy. Tiniyak niya sa kanya na babalik siya sa lalong madaling panahon na may dalang pasalubong, at tumakbo papunta sa planta kung saan niya nakita si Robin at sinigaw ang pangalan nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang nagsimulang umiyak. Sa labas ng mundo, ipinaliwanag ni Kiroko ang lahat kay Robin ang lahat ng pinagdaanan niya na mahirap paniwalaan ni Robin, ngunit tinanggap pagkatapos mapansin na ang kanyang mga ugali ay tulad ni Haruki. Ipinaliwanag niya na umalis siya sa kanilang hometown upang hanapin si Daddy matapos itong mawala, at napunta sa ospital ni Dr. Yosemi kung saan siya ay tumutulong sa mga tao hanggang 2 taon na ang nakakaraan nang matagpuan niya ang lugar na ito. Binibigyan niya siya ng tour sa planta na nagpapaliwanag na isa itong pasilidad na itinayo para salin ng tubig mula sa kalapit na ilog, ngunit ginagamit din ito para magsaliksik sa mga halaman at buhayin ang agham ng agrikultura, dahil ang karamihan sa kaalaman tungkol sa genetic engineering ay nawala. Matapos nilang matagumpay na magtanim ng ilang pananim sa mga fertilized field, maraming tao ang nagsimulang manirahan dito kasama na ang Ministry of Reconstruction na ginagawa itong isang self-sufficient town na may kuryente. Samantala, si Maru ay nagtatampo sa apartment na mag-isa at nakakain ng stress matapos isipin kung ano ang maaaring gawin ni Kiroko at Robin. Sa Heaven, ang lahat ng bagay ay nasisira simula sa Mina system at sabay-sabay na nagsasara ang mga server. Bumagsak ang kisame ng paaralan at sumabog ang mga pagsabog na sumisira sa mga gusali. Ang direktor ang unang tumakas na nagsiwalat na painpeke niya ang kanyang kapansanan sa buong oras na ito dahil tinatamad lang siya. Ang mga estudyante ay tumatakbo para sa kanilang buhay, kasama si Mimihimi sa pangunguna na nag-uutos sa lahat na magtago sa pool. Napansin niyang may ginawang butas sa mga dingding na gusto niyang tingnan at inalok siya ng kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya. Pinili ni Kuna na manatili sa likod at siguraduhin na ang lahat ng mas bata ay dadalhin sa kaligtasan, pagkatapos ay hahanapin niya si Tokyo.
Gumapang si Mimihimi at ang kanyang mga kaibigan sa butas upang makahanap ng bagong malawak na mundo sa labas ng kanilang paaralan, na may kisame na walang limitasyon kung kaya't bumagsak si Mimihimi sa paningin nito. Matapos ay clear ang kanilang mga ulo, napagtanto nila na maaaring bahagi ito ng pagsubok upang maabot ang labas ng labas bilang Haruko, kaya nagpasya silang mag-explore sa pamamagitan ng pagdaan sa isang puwang sa bakod na nakapalibot sa kanila. Sa sandaling pumasok sila sa makapal na kagubatan sa unahan, tumalon sila sa takot sa malalaking lumilipad na insekto at ibon. Naniniwala si Mimihimi na dapat makita ito ng lahat kaya nagpasya siyang bumalik kasama ang isang lalaki na nagngangalang Shiro, at dalhin ang lahat kabilang si Tokyo, ngunit ang lalaki na nagngangalang Taka at ang kanyang kasama ay nagpatuloy sa kanilang sarili. Diretso ang lakad ni Mimihimi at Shiro sa dapat na paaralan, ngunit hindi na mahanap ang bakod. Nakarating sila sa isang hindi pamilyar na matarik na lugar kung saan naririnig niya ang tunog ng umaagos na tubig, kaya sinundan nila ito upang makahanap ng isang ilog sa ibaba ng bangin. Doon ay nahulaan ni Shiro na ang ilog ay umaagos palayo sa paaralan kaya inirerekomenda niya na sundan nila ito sa itaas ng agos, ngunit biglang bumigay ang lupa na kinatatayuan ni Mimihimi at bumagsak siya. Tumalon si Shiro sa kanya nang walang pag-aalinlangan, at hinawakan siya sa himpapawid upang mapahina ang pagkahulog ngunit nasugatan ng husto sa proseso. Sinisigawan niya ito dahil sa pagiging walang ingat ngunit ipinagtapat nito ang pagmamahal nito sa kanya, at nangako na lagi siyang ililigtas kahit anong mangyari. Matapos marinig siya ay nagsimulang umiyak si Mimihimi, at pinunit ang isa sa mga butones ng kanyang uniforme na may logo ng ibon at ibinigay ito sa kanya. Hindi ito ang ibong talagang gusto niya ngunit ito ang magpapabuti sa ngayon. Samantala, sa loob ay ipinahayag ni Alma kay Soatari na sisimulan niya ang NOAA project na nilalayong protektahan ang mga bata. Hiniling niya kay Soatari na ibigay kay Tokyo ang kanyang anak ngunit hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng dalawang magkatulad na sanggol sa pasilidad at hindi niya kayang piliin kung alin ang sa kanya. Siya at ang isang nurse ay pumunta sa silid ni Tokyo upang ipaliwanag na siya ay buntis, at ang sanggol ay kanya at kay Kuna. Hinawakan niya ang sanggol at nakita niyang cute ito kaya tinanong niya kung maaari rin nilang sabihin ito kay Kuna. Biglang pumasok ang direktor sa silid na may dugo sa kanyang buong katawan at balisa na inaangkin na siya ay mananalo. Naglalakad siya patungo kay Tokyo na parang isang psych ward na pasyente na tumakas mula sa kanyang pasilidad, at humiling kay Tokyo na ibigay sa kanya ang sanggol. Nang makapasok si Soatari sa pagitan nila ay inutusan niya ang Mina system na kunin ang sanggol para sa kanya. Ang Mina system ay naging Terminator, at nagpakawalan ng mga galamay upang agawin ang sanggol na naging sanhi ng pagkislap ng buhay ni Tokyo sa harap ng kanyang mga mata. Nagsisimula siyang makaramdam ng isang nakatagong kapangyarihan, at naglalabas ng isang pagsabog ng lakas na nagiging sanhi ng mga ugat na tumubo sa kanyang buong katawan at sa sanggol. Sinubukan siyang hawakan ng direktor ngunit kumalat din ang mga ugat sa kanya, at isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa katawan ni Tokyo. Sa apartment, si Maru ay gumugugol ng dalawang kahabag-habag na gabing mag-isa at nag-aalala kung kailan niya muling makikita si Kiroko. Nang hindi siya bumalik sa ikatlong araw, nagpasya siyang lumabas at maging third wheel sa kanya at kay Robin para lang malaman niyang ligtas siya. Napahinto si Morrow sa pagpasok ng security ng planta, ngunit tapos na siyang maging mabait at itinapon ang mga lalaki sa ilog sa ibaba. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa susunod na lalaki pagkatapos siyang tasahin, sinipa ang kanyang braso upang malaglag niya ang kanyang armas at bumagsak. Nakakuha siya ng ilang suntok sa kanyang mukha mula sa susunod na lalaki ngunit pinatumba siya sa isang pag-atake. Sa wakas, tumingin si Morrow sa paligid ng planta upang makita si Kiroko na nakahiga sa isang kama na nakatali ang mga kamay, at sa tingin niya ay nasasaksihan niya ang isa sa kanyang mga kakaibang gawain ngunit napagtanto na siya ay nasa panganib pagkatapos makita ang mga luha sa kanyang mga mata. Maya-maya lang ay nakita niya si Robin na naglalakad patungo sa silid na may dalang tray ng kape sa kanyang mga kamay, at binigyan siya ng masamang titig. Agad na naging duwag si Robin at tinakbuhan ito habang sumisigaw para humingi ng tulong, ngunit dahil ang lahat ng kanyang mga kasamang lalaki ay pinabagsak na, siya ay lubos na natakot kay Morrow. Siya ay nagmamadali na subukang buksan ang isang pinto, ngunit nahulog niya ang mga susi at na-corner na parang isang maliit na daga. Matapos makitang mag-isa si Morrow ay iniisip niyang wala siyang iniisip, at sinubukang lumayo na lang maliban sa hinawakan siya ni Morrow, at itinutulak siya pabalik sa dingding sa tuwing sinusubukan niyang lumagpas sa kanya nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mukha.
Nagpaasar ito sa kanya at susuntukin niya si Morrow, ngunit pinatumba siya ni Morrow bago pa man niya ito maabot. Pagkatapos noon, binuhat siya ni Morrow at pinagsusuntok hanggang sa magmakaawa si Kiroko na huwag siyang tapusin. Sabay silang umalis sa planta, at umupo si Kiroko sa pampang ng ilog upang umiyak dahil ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay naging kasinungalingan. Ang kanyang oras kay Robin ay mabilis na napunta sa kanyang pagiging isang sobrang kitakot-takot na lalaki na nanakit sa kanya, at ginawa siyang magkaroon ng krisis sa pagkakakilanlan tungkol sa kung sino siya. Hindi na niya alam kung siya pa ba si Haruoki, or kung pumasok sa utak niya ang mga iniisip ni Kiroko na nananahan pa rin sa katawan na ito. Huminga ng malalim si Morrow at naghahanda na i-reject sa ika-10 beses, ngunit sa pagkakataong ito ay tiniyak niya sa kanya na hindi siya nagbibigay ng pakitungkol kay Haruoki at Kiroko, at alam niya lang na umiibig siya sa taong nasa harapan niya. Iginiit ni Morrow na mahal niya ang taong nandyan para sa kanya, na nagligtas sa kanya at nagturo sa kanya na gawin ang lahat ng tama, at nangangako na laging poprotektahan siya. Ang kanyang mga salita ay nagpapahina at yamakap sa kanya, habang pinapaalalahanan siya na ang pagprotekta ay ang kanyang trabaho bilang kanyang bodyguard. Pagkatapos niyang kumalma, umupo sila sa tabi ng tabing ilog at pinunit niya ang litrato ni Robin at inihagis ito sa hangin. Iniisip ni Morrow sa kanyang sarili na sa susunod na makita niya si Robin ay tatapusin niya ang lalaki. Nang maglaon, ang Ministry of Reconstruction ay nagpadala ng mga investigador upang suriin ang planta na natuklasan na ang lugar ay inabandona. Matapos makakita ng dugo sa isang pader, naghinala sila ng foul play at binuksan ang isang pinto na may nakitang mga susi sa sahig. Sa pagsikat ng kanilang flashlight, nakita nila ang nakakatakot na tanawin ng isang babaeng nakakabit sa isang halimaw. Sinisikap nilang siyasatin ang shell ng isang tao ng mas malapit, ngunit lahat ay matapang hanggang sa magsimulang kumaway ang halimaw. Samantala, binilisan ni Kiroko at Morrow ang pagbibiyahe upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa Heaven.